Tag-ulan na naman, wala ka pa ring bianan. Yun, kaway-kaway ang mga wala pa ring bianan diyan. So ayun, kumaway na ga. Kawayan mo yung magandang dalaga sa harap mo at malay mo ikaw magkabianan na. Yun, sa magandang buhay na naman sa inyo. Welcome back sa ating munting channel. Sa bidyong ito isa na namang mutya ang pag-uusapan natin. Mutya na maaaring makapagbigay sa iyo ng swerte, at kung anong swerte ang dulot nito sa iyong buhay, iyan nga ang ating pag-uusapan. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo na? Pindutin mo na yung subscribe button at notification bell para isa ka rin sa unang makakapanood kapag mayroon tayong bagong upload. So ayun na nga, kayo ga mahilig sa papaya. Oops, hindi yan ibang papaya yan, pero mukhang masarap din yung ganyang papaya, ano? Biro lang ho mga kaibigan. So kayo ga mahilig sa papaya mga kaibigan. Ako kung mahilig kayo parehas lang tayo, ano? Lalo na kung iyan maganda ang pagkakahinog at matamis. Nako pagkasarap. So bukod sa masarap na panlagay iyan sa tinola, ang iba naman nilalagay sa dinuguan, ginagawang atsara. Ang iba naman ginugulay at ginagataan. Isa yan sa pinakamasustansyang prutas. So kung ano man ang mga sustansya at bitaminang dala ng papayang iyan hindi ko na iisa-isahin, ano, at baka tayo gabihin. So bukod sa kanyang pagiging prutas, alam nyo gan na ang papaya mabisang gamot. So lalabas na naman ang mga piloso potasyo dyan at sasabihin ako kung gamot iyan nasa butika, ano? Hoy, hindi lahat ng gamot nasa butika. Ang iba nasa hardware din. Bakit na naman Kuya Bruno? Di kay anong ga ang gamot sa tulo? Di kay tapal. Saan ka mabibili ang pantapal? Di kay sa hardware. Ang isa pa sa kate. Ano ba ang gamot kapag makate? Di kay kamot laang. May mabibili ka gang kamot sa butika? Di kay wala. Nasa mga daliri at kumula ang iyan. So ayun na nga, saan ba mainam na gamot iyang papaya, no? So kung kayo mayroong constipation o irregular ang inyong pagdumi, nako mabisang gamot ang papaya diyan. Kumain lang kayo ng hinog na papaya at kayo lalambot ang dumi at siguradong kayo makakadumi ng regular. Subalit wag nyong susobrahan, baka kayo magtain naman. So bukod sa constipation, alam nyo na ang papaya mainam na gamot sa dengue at malaria. So ngayon tag-ulan na naman at marami na naman ang lamok, at alam nyo naman kapag marami ang lamok magiging uso na naman ang sakit na dengue at malaria. So hindi biro ang sakit na dengue, at kapag ikaw hindi naagapan dyan, ako siguradong ikaw madidenggoy. Alam nyo naman siguro ang ibig kong sabihin kapag kayo nadenggoy, kayo magkakaroon ng bulak sa tainga at ilong. So ayun na nga, para maiwasan kung kayo nilalagnat at kayo nagkakaroon ng mga rashes, nako ganito lang ang gawin ninyo. Kumuha lang kayo ng dahon ng papaya at inyong dikdikin. Dikdikin nyo ng dikdikin at inyong katasin. At ang nakuha ninyong katas haluan ninyo ng honey o pulot pukyutan. O kung anumang pulot iyan. Kung wala namang pulot pwede na rin naman ang asukal, upang maging manamis-namis naman ang panlasa ng pasyenteng iinom ng katas na iyon. So painumin nyo lang ng 2 o 3 kutsara ng pinigang katas ng dahon ng papaya ang taong nadingge, at siya gagaling makatulong iyan, yung katas ng iyan, upang tumaas ang kanyang platelets. So iyan subok na ng mga pasyenteng nadingge. Ginawa ko rin iyan sa pamangking kong nadingge, at sa awa naman ng Diyos ngayon mag-aasawa na yata. So ang isa pang pamamaraan kung hindi kayang lunukin yung katas ng dahon ng papaya, uminom na lang kayo ng purong juice ng papaya. Haluan iyon ng kaunting lemon at inumin din ng 2 to 3 times a day. At naari pa ang isa, kung kayo naman natatamad magdikdik ng dahon ng papaya, ang ganyan nyo lang hiwa-hiwain ninyo at
pakuluan ninyo. So hayaan nyo siya na kumulo doon, at kapag kumakatas na yung dahon ng papaya, kumahalo na sa tubig, hayaan nyo na kumunti yung tubig na inyong pinapakulo. At kapag konti na, salain ninyo. At yun naman ang ipapainom ninyo sa may dengue. So ginagamit din ang papaya na sangkap sa mga sabon na pampakinis ng kutis. At bukod sa mga benepisyong yan, alam nyo gan na may makukuhang mutya sa papaya. So malamang ang iba hindi ito pinapansin kapag sila nakakakita ng papaya, no? So ano iyon? So kapag kayo nagbiyak ng papaya at may nakita kayong butong puti, na hindi pangkaraniwan ang laki. Digay ang karaniwang buto ng papaya itim, na maliliit. So kapag kayo nakakita ng buto na malaki at puti, kunin ninyo at patuyuin sa sikat ng araw. Iyan yung tinatawag na mutya ng papaya. So malamang itatanong mo, ay bakit hindi iyan bato? Digay ang akala ko yung sa mutya ay bata. So hindi ho lahat ng mutya nagiging bato, Ang iba hindi lang pangkaraniwang buto. So ayun na nga, kapag kayo nakakuha ng gayon, puti iyon, puti, patuyuin ninyong maigi sa sinag ng araw. Dahil kapag iyan hindi natuyo ng maigi, iyan mabubulok at masisira. So wala ring silbi, So iyan kakainin ng maliliit na insekto na mas maliliit pa sa langgam, yung ika nga parang hanip. So kapag tuyong-tuyo na, kumuha naman kayo ng foil, yung kahit aluminum foil na lang, at ibalot ninyo siya doon. So tulad din ng ibang mutya, huwag nyo ring ipapakita kahit kani-kanino. So ano naman ang swerteng hatid dyan sa akin, Bruno, kapag nakakuha ako, So iyan ay makatulong sa iyo pang madagdagan ang iyong karisma. At dahil nga lalakas ang iyong karisma, magiging lapitin ka ng mga kababaihan, maging dalaga o may asawa man ang mga iyan. Kaya naman mainam ito na daladala ng mga lalaking naghahanap ng mga kapares o ika nga gusto ng mag-asawa, So mapapansin mo parang magiging malagkit ang mga tinginan sa inang mga kababaihan, parang may ipinapahiwatig, So doon ka na mag-moves, nandun na ang moves mo kung paano mo sila papaibigin o liligawan o pasasagutin, Siyempre ikaw nang bahalang dumiskarte diyan. So alam niyo naman, kapag may gusto rin sa inyo ang kababaihan, hindi ka na mahihirapang manligaw. Kahit hindi mo pa tinatanong kung mahal ka, baka gusto na agad sumagot ng oo sa iyo niyan. At pag nagkataon hindi matatapos ang tag-ulan, ikaw mayroon ng bianan. So ayun, paalala ko lang sa mga kalalakihan, huwag aabusuhin, isa lang, pumili lang nung babaeng gusto mong makasama habang buhay, at huwag niyong paglalaroan. Dahil kapag inabuso nyo at gusto nyo lang silang matikman, may kapalit iyan. Baka pagdating ng araw, ikaw mag-iisang tulad ng nagasgasang papayang luhaan. Yon, shout out muna tayo. Shout out sa iyo Jan Alog. Sa iyo din Paulan Kaye, pa-shout out yan ni Ron Paul Miranda. Shout out din sa iyo Madam Gina Lynn Sigua. Sa iyo din Madam Mary Jane Alberto. Sa iyo kaibigan Kuya Bert Pijo. At sa iyo Mutya Stone Hunter. Maaari nyo rin silang bisitahin sa kanilang mga channel. At sila nag-upload din ng iba't ibang mga videos. At sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.